Mga kabayan, dumarami ang mga senador at grupo na naghahain ng resolusyon para sa agarang pagpapauwi kay dating Pangulong Duterte pabalik ng Pilipinas mula sa pagkakakulong nito sa International Criminal Court o ICC. Ito ay matapos magpahayag ang mga kaanak at pamilya ng EPRRD sa kanyang sitwasyon at kalagayan kung saan ay sinabi ng kanyang asawa na butot balat na ito at hindi na umiinom ng kanyang gamot. Maliban dyan, nagbigay na rin ng huling habilin si former President Duterte sa kanyang anak na si BP Sara. Dahil dito, inihain ni Senator Alan Peter Cayetano ang isang resolusyon sa Senado na hinihimok ang gobyerno ng Pilipinas na manawagan sa International Criminal Court o ICC para sa pansamantalang paglaya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Layo ng resolusyon na ipatupad ang house arrest o modified house arrest ni EPRRD sa loob ng Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands habang dinidinig ang kaso sa ICC. Ipinunto ni Cayetano ang karapatan ng bawat akusado sa ilalim ng batas international at konstitusyon na tinuturing na inosente hanggat hindi pa napapatunayang guilty. Iginit rin niyang naaayon sa makataong pamamalakad ng Estado na pangalagaan ang kalusugan ni EPRRD lalo't tumatanda na ito at hindi na nakakakilos ng malaya. Tinukoy rin sa resolusyon ang precedent cases sa ICC gaya ng kay Jean-Pierre Bemba na pinayagang pansamantalang makalaya sa ilalim ng mahigit na kondisyon habang nililitis ang kaso. Pahayag ni Cayetano, sa kabila ng pagkakaiba sa ideolohiya o paniniwala sa politika, bahagi ng ating pagka-Pilipino ang pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa mga matatanda. Dahil dito, suportado naman ni Senator Rodante Marcoleta ang resolusyon ni Cayetano. Ayon sa senador, mas maganda na iuwi na lang sa Pilipinas ang dating Pangulo. Giit pa niya na nakademanda pa lang si Duterte at hindi pa naman ito akusado. Kung ako tatanungin mo, iuwi na lang sa Pilipinas, dito maano talaga. Di ba? E di sususugan ko yung resolution ni Senator Cayetano. Opo. I-grant siya ng temporary release, pero dito na sa ating bansa kahit na hindi na tayo member. Si Pangulong Duterte, idinemanda nyo pa lang. Opo. Hindi pa naman guilty yung tao eh. Samantala, muling nakiusap si Senator Bato de la Rosa sa kanya mga kasamahan sa Senado na magpasa ng resolusyon na naglalayong bigyan ng agarang repatriation si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, mahalagang magawa nila ito para sa soberanya, reconciliation at human consideration dahil sa kasalukuyang kalagayan ng kalusugan ng dating Pangulo. Ipinaabot naman ni Senator Bongo ang pag-aalala at pangungulila kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakadetain sa The Hague matapos mabalitaan na pumayat na ito. Ang kinatatakutan ko ay may mangyari kay Tatay Digong. Ang mamatay siya sa banyagang lupain, malayo sa piling ng kanyang pamilya at milyon-milyong Pilipino na minahal at pinagsilbihan niya, ayon kay Senator Bongo. Sa iba pang mga balita, posibleng ma-dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte kung mapapatunayang walang jurisdiksyon ang kasalukuyang impeachment court. Sa panayam, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ang unang sinusuri ng korte ay kung mayroon silang jurisdiksyon sa isang kaso. Bukod dito, iginiit ni Cayetano na isang abogado kahit hindi pa nailalatag ang ebidensya, maaaring mabasura ang impeachment case kung sa una pa lang ay wala ng jurisdiksyon ang korte sa kaso. Gayunpaman, paglilinaw nito na hindi basta-basta ang dismissal at sa halip ay kailangan aralin ito ng mabuti. You can dismiss it, you can hear it. And when you hear it,
You can acquit or you can convict. Why can you dismiss? Because always, ang unang titignan ng korte, yung jurisdiction. So ngayon, may jurisdiction ba o hindi? Opinion ulit yon sa sobrang emotional nung issue. And hindi lang naman to impeachment kung sino din ang gusto mong kandidato o hindi sa 2028. Pag nag-file ka ng kaso sa kahit anong korte, ang unang titignan dyan ay yung jurisdiction. And to not be very technical about it, it's simple. The authority or the lack of authority to try the case. Di ba? So for example, kinasuhan mo ako sa MTC, pero ang jurisdiction sa RTC, i-dismiss ng MTC yan. Kinasuhan mo ako sa ombudsman, pero hindi ako covered ng ombudsman dahil private businessman ako at wala akong dealing sa gobyerno, i-dismiss ng ombudsman yan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ba kayo sa mga kahilingan at resolusyon ng ilang mga senador para pauwiin sa bansa si Tatay Digong habang hinihintay ang kanyang paglilitis? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Naghain ng Senate resolution si Senator Alan Peter Cayetano kahapon para hilingin ang house arrest para kay former President Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nakakulong sa International Criminal Court o ICC. Batay sa resolusyon ng senador, hiling niyang ilagay sa house arrest si FPRRD sa Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands habang naghihintay ito ng paglilitis. Dahilan niya ito sa humihinang kalagayan ng kalusugan ng dating Pangulo, kaya mas dapat niyang gugulin ang natitira niyang mga taon sa piling ng kanyang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Noong 2016, si Senator Alan Peter Cayetano ang naging running mate ni former President Duterte sa pagtakbo sa national election. Sinusulong daw po ngayon ni Senador Alan Cayetano ay i-house arrest na lamang daw po ang Pangulong Duterte. Pero ito pala, house arrest ng embahada natin doon sa The Netherlands. Para daw po makita talaga at masubaybayan ang tunay na kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, Sen. Pasilidad ba naman doon? Yun na nga po ang tatanong din natin. Kung ako ang tatanungin mo, iuwi na lang sa Pilipinas, dito maano talaga. Oho. Di ba? Sususugan ko yung resolution ni Senator Cayetano. Opo. I-grant siya ng temporary release, pero dito na sa ating bansa kahit na hindi na tayo member. Di ba? Apo, pwede ba? Kasi parang ayaw ding pumayag ata nung ICC sa lahat ng request natin para sa dating Pangulong Duterte. Parang hindi nila... yun nga yung hindi ko maintindihan dyan sa ICC na yan Oho. Si Pangulong Duterte, dinemanda nyo pa lang. Opo. Hindi pa naman guilty yung tao Kaya ako medyo... Siyempre, nagkagasta-gasta, pumunta ako rin. Ang layo nun. Hindi naman ako pupunta sa ganung lugar na napakalayo. Isipin mo. 16 na oras kang nasa aeroplano. Ayaw ko pa naman yung hindi hindi ako nakakatulog sa aeroplano. Gusto mo matulog Sa Dubai ka muna di ba? Pagdating mo sa Dubai, may 2 oras ka pang pakuya-kuya ko ito Di ka pa naman layover. 2 hours na layover. Tapos 6 na oras. Tapos 6 na oras na naman. Pagdating mo doon, Amsterdam yun Hindi naman The Hague ka. Sasakay ka na naman ng siguro 1 oras bago ka makarating sa The Hague. Isipin mo sakripisyon. Ang buong akala ko man lang, makita ko man lang sana yung tao. Hindi man lang ako napagbigyan Kaya nga tinatanong ko, ito ba talagang tunay na korte na sinasabi pa naman, International Criminal Court? Ba't naman hindi mo payagan kung sino man yung nakikiusap sa iyo na mabisita man lang? Dito naman sa atin, hindi ganun Opo. Sobrang nalulungkot. I miss him dearly. Yung nabalitaan natin, totoo po yun, na butot balat po siya dahil
mismo yung isa sa mga anak niya, si Kitty, ay naikwento sa akin na habang minamasahe nila yung likod, talagang nawala na yung laman. Nakakalungkot, nakakaiyak po na dumating tayo sa puntong nagbibigay ng huling habilin ng ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. He does not deserve this. Sa totoo po, nagserbisyo po siya sa atin sa 6 na taon dito sa buong Pilipinas. Minahal niya po tayo. Kung darating naman tayo sa panahon na kukunin tayo ng Panginoon, sana po'y dito po yon sa ating bayan. Ito po ang kinakatakutan ko pong mangyari sa taong minahal at itinuring ko rin pong parang ama. Sa totoo lamang po, mas nakasama ko pa siya sa buong buhay ko na mas madalas. More than 100 times na mas nakasama ko pa siya kesa sa totoong tatay ko. Siya na po yung parang naging pangalawang tatay ko. At siya na talaga ang parang naging tatay ko po sa nakaraang 24 years hanggang 2022 pag-end ng kanyang termino. Alam niyo po, ang kinakatakutan ko yung may mangyari kay Tatay Digong, ang mamatay siya sa banyagang lupain, malayo sa piling ng kanyang pamilya at milyon-milyong Pilipinong minahal at pinagsilbihan niya po. Pinagdadasal ko po na sana po'y wag po itong mangyari. No? Dito siya dapat sa inang bayan tumanda, dito sa ating bayan. Alam nyo, inaalagaan natin ang ating mga lolo't lola. Dapat po'y alagaan rin po natin siya. Matanda na po si Tatay Digong, marami na siyang sakit. Marami na po siyang sakit. At ang pagkaalam ko, nakausap ko yung doktor niya rito, ay parang wala na nga po siyang access, yung local doctor niya rito. Wala na po siyang access sa current status ng medical condition ni former President Duterte. Unlike before, since 2001, up to 2025, for 20 years, more than 20 years, may access siya, monitored niya daily, monthly, weekly, yearly yung medical condition. Ngayon, wala siyang access at hindi po na-reveal o na-divulge sa kanya ang kasalukuyang estado po ni Tatay Digong, ni former President Duterte. Nakakalungkot. Sabi ko nga, let's bring him home alive. Buhay po. Dalahin natin siya ritong buhay. The Philippines is the land of his birth. It is the home of his people. Dito naman siya nanilbihan sa atin, nagserbisyo. Minahal niya tayo. Sana naman po maibalik siya rito. Kaya naman po, nakiisa po ako, no? Doon sa resolution if a file or joint resolution with the Senator Robin Padilla and Senator Bato de la Rosa urging for the immediate repatriation ni Tatay Digong. Sa panahon na maraming Pilipino ang hirap sa buhay, sa panahon po maraming Pilipino pa rin pong hirap makakuha ng maayos na serbisyo at kalinga mula sa ating pamahalaan, kailangan po natin magtulungan, magkaisa at magmalasakit sa isa't isa. Ako, sana trabaho na po tayo. Sa mga kapwa ko, to my fellow public servants, sana po, nakikiusap ako, sana trabaho na po muna tayo, magkaisa tayo. At wag ho tayong tumigil na manawagan. I'm urging everyone to continue praying. Pagdasal po natin si Tatay Digong, ang kanyang kalusugan, kaligtasan at ang kanyang kalayaan. Dadagdag ko na lang po sa nabanggit nga po ni VP Sara about dun sa kanyang huling habilin. Naalala ko lang, in fact, isa po ako sa witness. Kasi usually pag meron pong last will ang isang tao,
siguro about 15 years ago na po yun, na naging witness po ako doon sa kanyang mga pinagbilin. At nasa abogado na po niya yun to execute pagdating ng panahon. Ganoon naman po si Tatay Digong noon pa. Kahit na nagkakausap kami, sinasabi niya kung sakalang may mangyari sa kanya, within 24 hours. Pero decision na po yun ng pamilya. Magandang umaga po, Attorney Sal. Thank you for accepting our invitation to join us this morning. Napatawag kami dahil nais ka namin hinga ng reaksyon. Isang resolusyon nga po inihain ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senado, no, nananawagan siya sa pamahalang natin na igit po sa International Criminal Court o sa ICC yung pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Payagan ito sana na manatili sa ilalim ng house arrest sa Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands. And he was citing yung poor state of health of the former president. Nabanggit nga nung kanyang dating may bahay na si Elizabeth Zimmerman na butot balat na daw, no? Talagang malaki daw yung binawas ng timbang ng ating Pangulo. And also because of his advanced age. Hingan ka namin na reaction, Attorney Sal. Well, for one, yung pong resolution na yan, yan yung pangalawa. Ewan ko kung alam nyo na... Si Robin yata also filed a resolution. Actually, the first resolution filed by Senator Robin was prematurely made. Kaya... previous Congress nga pala. Nung 19th Congress. Saka premature kasi nawala silang session, so hindi tinanggap. And I understand, I was sent a copy of the resolution. The original resolution, or the first resolution, will be filed anytime and co-authored by Senators Bato, Bongo, and Senator Robin. At dun sa, unlike dun sa resolution ni Senator Alan Cayetano, hindi hinihingi yung house arrest. If, kung po pwede, gusto mong basahin ko yung title ng resolution. Ang sabi ng resolution, which was prematurely filed, dahil walang session, but will be filed anytime, today or tomorrow. Ang sabi dito resolution strongly urging the immediate repatriation of former President Rodrigo Roa Duterte to the Philippines to foster reconciliation and national unity, to refocus government efforts to address pressing needs, to assert Philippine sovereignty, and to reaffirm the exclusive right of the Philippines to investigate and prosecute its citizens. Tapos yung prayer nila, if I may read, ang sabi doon sa resolution ng tatlong senador, ang sabi, therefore be it resolved, as it is hereby resolved, that the Senate, Republic of the Philippines, to facilitate reconciliation and national unity, refocus government efforts to address pressing challenges such as poverty alleviation, infrastructure development, economic recovery, and climate change resilience, assert Philippine sovereignty, and reaffirm the exclusive right of the Philippines to investigate, prosecute, or hold accountable its citizens in accordance with its constitution and legal system, hereby strongly urges the Philippine government to secure the immediate repatriation of former President Rodrigo Roa Duterte and thereafter resume or continue investigation into crimes related to his anti-alleged drug campaigns and prosecute applicable offenses as warranted by the evidence. Resolve further that if full repatriation free from ICC jurisdiction is practicable, the Senate of the Republic of the Philippines hereby strongly urges the Philippine government to secure an ad cautelam basis and without conceding ICC jurisdiction, the interim release of former President Rodrigo Duterte to the Philippines under conditions acceptable to the ICC. Kaninang umaga, nakakuha tayo ng report na merong minark ang Philippine Coast Guard na dalawang site, no, kung saan may nakapkapan na mga sako, supposedly. No? So, ang ginawa po natin, nagpadala po tayo ng prosecutor at mga NBI agents para i-witness po
ang retrieval ng mga sako. No? So, nandun na po ang prosecutor at NBI, kasama na rin nila ang PCG at ang PNP-CIDG para i-retrieve. No? So as we speak right now, they are doing the retrieval and we will see kung ano po yung laman ng mga sako na yon. We move forward with caution kasi po we still don't know what the contents of those sacks are.